Hi nga pala sa mga kaprinting natin dyan at sa mga subscriber natin dito sa YouTube. Sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano kami nagtatatak ng DTF sa t-shirt. Ayan, ito yung ating DTF. Dito rin ito pinrint sa ating shop. Ayan, ito yung DTF siya. Ayan, kung mapapansin nyo, nakaroll siya. Kasi pinrint yan gamit yung ating DTF machine. So ayan, madalas na itatanong sa atin, ano ba ang mas matibay? DTF or silk screen? Siyempre, ang sagot doon ay silk screen ang mas matibay compare kay DTF. Bakit? Kasi si silk screen, pintura siya. Pero ano ang mas mahal? Mas mahal si silk screen na si MYK compare kay DTF. Yan. Ito yun. Ito yung ating DTF. Ayan. Pero hindi dahil mas matibay si silk screen ay hindi na rin matibay itong ating DTF. Matibay din po ang DTF. Tumatagal din po ito ng taon. Depende sa kung paano nyo alagaan ang inyong mga t-shirt na may tatak ng DTF. Usually, tumatagal ang tatak na ito ng mga 1 to 2 years nang hindi siya nasisira kung ang paglalaban nyo ay hindi gamit ang washing machine. Kung kayo po ay nag-hand wash lamang sa paglaba ng mga t-shirt nyo na may malalaking tatak, lalo yung malalaking tatak na ganito sa inyong t-shirt, mas madali kasi siyang masira kapag ka-washing machine dahil nakakrample lang gusto yung pinaka-design niya kapag washing machine ang gamit nyo. Pero kung hand wash, walang problema. Sobrang tagal po nito. Meron niya akong mga t-shirt na ginawa ko nung way back 2022 gamit ang DTF pero hindi sa aking machine pa yun. Hindi pa sa ating machine yung gamit ng pag-print ng DTF na yun. So pinaprint lang natin yun. Pero ang tibay, sobrang tibay. 2022 pa siya and washing machine yung gamit namin pang wash lang kasi pang ano lang naman siya. Pang wash and wear siya kasi ginagamit natin dito sa shop kapag nagagawa tayo. 2022 pa yun pero sobrang tibay pa rin ng kanyang tatak. Although may mga makikita ka ng cracks, may mga visible cracks na, pero makikita mo na buo pa rin yung image or yung design. Kaya makikita mo na matibay siya. Imagine 2022 yun, 2026 na ngayon, so almost 3 years na, o mahigit na. Magpo 4 years na yung damit na yun, pero ganun pa rin yung itsura niya. Papakita ko sa inyo dito sa video na to kung ano yung damit na yun. Ayun, kaya kung nagtatanong kayo kung matibay ang DTF, yes, matibay po ito. Pero nakadepende sa quality ng white ink na ginamit and sa kapal ng white ink. Kapag kayo ay nagpatatak ng DTF at nakita nyo na yung white ink ng DTF nyo is manipis, sigurado po ako hindi magtatagal yan. Kasi manipis siya. Doon kumakapit kasi yung ating powder, yung pinaka-adhesive. Nakita nyo, ang ganda ng pagkakaluto nito. Saktong-sakto yung kapal ng white. Medyo nakikita nyo lang yung design kasi meron tayong ilaw sa likodan. Pero kung wala yung ilaw na yan, hindi nyo siya makikita yung kulay. Ganun po dapat yung quality ng DTF pag magpapagawa kayo. Ngayon, pagka ganito ang quality ng DTF, sigurado magtatagal to and hindi siya basta-bastang magkakrak. So, ang tanong naman ng iba, pag DTF pa yung ginagamit ay natutuklap ito. Usually, hindi po natutuklap ang DTF. Kung tama yung pagkakalagay ng mga adhesive. Hindi kasi makikita rito. Pero ayun, nakikita nyo yung parang smooth finish na yan ay yung adhesive. Kapag kakulang yung adhesive na nakalagay sa DTF, sigurado akong aangat yun dahil hindi tama o hindi kakapit sa damit yun. Dahil ito yung adhesive na to, matutunaw siya kapag na-reach niya yung 160 degrees Celsius at ayun ang kakapit dun sa damit. Matibay po itong adhesive na to, sobrang tibay nito. At ang tanging makakapagpatanggalan sa kanya is the same init na 160 degrees Celsius. Kapag umabot yung init na yun doon sa t-shirt, matatanggal po siya. Pero imagine, hindi naman nagre-reach ng ganong init. Unless talagang plancha nyo, super init, pwede siyang matanggal. Pero kung sa suot nyo lang at sabihin nyo matatanggal, hindi po. As long as maayos yung pagkakadikit or pagkakalagay ng adhesive. So yun, ganun po. Ganun po yung mga qualification na kailangan makita nyo sa DTF. Kung gusto nyo na quality, yung nakatatak sa inyong t-shirt. Sobrang tagal din po yun ito bago masira. Nag-hand wash. So yun, pakita ko sa inyo kung paano kami nagtatatak ng DTF sa t-shirt. Kaya ang first step ng ating gagawin is syempre, gugupitin muna natin yung mga na-print natin na DTF. Gugupitin natin sila isa-isa bago natin sila ilalapat sa ating t-shirt. So kami ang ginagawa namin, nire-ready na namin siya sa t-shirt bago natin i-heat press. Yung iba kasi ang ginagawa is, rekta na sa t-shirt, heat press na kagad. So kami, hindi kami ganun maglagay kasi para mas pantay yung pagkakalagay ng mga designs doon sa t-shirt. At the same time, mas makakatipid kasi sa kuryente kapag puro lapat ka lang muna bago ka dire-diretso mag-heat press. So yun, gupitin ko lang muna lahat to. Jay Galang, tara na't mag-explore. Printing at galang, dito hindi mabibigo. Sama-sama tayo. Ayan, tapos na nating nakat itong mga DTF na ilalagay natin. Ayan, tapos na sila. Ngayon naman, ang gagawin natin next ay ilalapit na natin ito sa ating t-shirt. Ayan, andito na rin yung mga t-shirt na ka-ready na. Ilalapit lang natin sa isa-isa. Ayan, kinat natin siya ng pa-isa-isa. Ito sa chest, ito naman sa likod. And gusto nila bossing na maglagay nito sa may lower right side ng t-shirt. Ayan. Dapat naman natin sila sa t-shirt. Nag-face mask lang tayo kasi may nagpagawa ng tarpaulin. Alam mo na, medyo maamoy kaya face mask tayo. Ayun, may sinasalang pa kami. Habang nagagawa tayo nito, kasi matitip muna natin siya. So yun, dapat muna natin ito sa t-shirt.
ganito nga pala tayo maglapat ng design sa t-shirt. Yan, sinusukatan natin ito, ginagamitan natin ng ruler para siguradong magpantay mula sa taas hanggang sa gilid, kasi para maiwasan natin yung mga pagkatagilid ng design. Alam naman natin kasi, di ba, pagkatagilid yung design ay sobrang pangit nito tignan. At pag pangit tignan, di ba, hindi ito magugustuhan ng ating mga client. Isa nga rin pala ito sa mga magandang feedback sa atin no, pagdating sa pag-alalapat ng mga design. Lagi nasasabi sa atin na maayos, maganda at pantay yung pagkakalagay. Ayun yung iniingat-ingatan natin, kaya kailangan kapag ka nagtatatak kayo or kung bago ka man at gustong gawin yung mga kagaya na to, tandaan mo na dapat ay sinusukat at pinapantay mo ang paglalagay ng mga design sa kahit anong placement sa t-shirt para maganda yung maging output natin. Explore and hustle, kami nandyan. Printing ang galang, laban lang, walang kalan. Ayan, tapos na nating malapat yung mga tatak doon sa harapan. Bali, meron tayo ditong maliit para sa chest. Ayan. And maliit din para dito sa may lower right ng t-shirt. O nga pala, no, para pala to sa class 15 dancer. Ayan, itong t-shirt na ito. Meron yata silang revival na para sa kanilang dance group. Ayan, sila yung class 15. Si Garfield nga daw pala yung kanilang sponsor dati. Nung panahon nila, yung prime pa nila ng pagsasayaw, sponsor daw nila si Garfield. Kaya si Garfield yung nakalagay sa kanilang design. Yung design pala nito, sa kanila galing to. Pero yung binigay nila kasi sa ating layout is AI generated, which is sobrang labo and hindi siya applicable for printing. Kasi pag pinrint natin yung ganong AI generated in low resolution, in low quality image, pangit po yung output nun, lalo sa DTF. Kitang-kita mo yung blur side and pati yung mga parang maliliit na dots niya kapag low resolution. So, ang ginawa natin is in-enhance lang natin yung image nila para maging maganda yung output. Nung para sa likod. Meron kasi yung pinakita ko una yung malaki. Ito yung sa likod ng t-shirt. Inuuna ko kasi lagi pagka ganito, inuuna ko yung harap. Kagaya niya, meron siyang harap, meron sa likod. Pag inuuna ko kasi yung likod, masyado nang malaki yung tatama doon sa heat press pagka naglagay na ng harapan. So, inuuna ko to. Yan. Ang ginagamit ko lang naman dito pagka ganitong maliliit na layout is yung maliit lang natin na heat press. So, ipapakita ko sa inyo. Yung maliit lang na heat press ang gamit namin pagka mga ganito lang kaliit. Bali, bukas ko na siguro ilalagay yung sa likod. Medyo inabot kasi ako ng gabi. Hindi ko siya natuloy-tuloy ngayon dahil may mga sumingit na nagpagawa na kailangan nating unahin. Since meron pa naman tayong time para dito, sa May 3 pa nila kailangan to. April 29 pala ngayon. April 30 pala. April 30 ngayon. So, meron pa tayo bukas, May 1 para sa likod. Para bukas natin siya matapos, pwede nila makuha to ng gabi na or kaya naman is May 2 ng umaga hanggang hapon. Kasi May 3 nila ito gagamitin, which is best time na para ma-cure to ng 24 hours. Mas the best kasi bago siya malaban, dapat at least kapag 24 hours na cure na siya. So yun, pakipakita ko sa inyo kung paano ko siya i-heat press dito sa harapan. Then bukas ko na itutuloy itong video para paglagay naman sa likod. Tara, heat press na natin siya. Ayan, ito yung ating 6x6 inches na heat press. Ayan, square siya. Meron din tayo nito yung round. Pero hindi ko pa siya nabuksan. Ito, inilagay ko lang siya dito sa table. Yan, ito yung ating gagamitin para sa front chest and sa lower right bottom ng t-shirt. So kapag ka maliliit lang kasi yung i-heat press natin, mas okay gumamit ng mga ganitong maliliit na heat press. Kaysa gumamit ka ng A4 size na heat press or nung 10x10 inches na heat press, mas malakas kasi yung kumonsume ng kuryente yon compare sa ganitong klase ng heat press. Syempre mas maliit din yung consume natin doon sa kuryente. Unlike kapag mas malaki na rin yung consume niya sa kuryente. Kasi kapag ganito, syempre mas maliit yung wattage nito. Isipin mo na lang, maliit lang to, di ba? Ayan lang eh. Ayan lang yung umiinit. Hindi kagaya kapag A4 size or kaya naman yung 11x16 which is A3 size na heat press. Syempre, di ba, ang laki ng plate nun, mas malaki yung makakain niya sa kuryente. So, kaya kapag nag-t-shirt printing, kaya kung bago ka pala sa t-shirt printing, mas the best na mag-invest ka ng ganito kung meron kang ganito kasi. Pag meron ka kasing ganito, tapos may mga heat press ka na maliliit lang, mas makakatipid ka rin sa kuryente. Tsaka, space saving din. Pwede mo siya patong na sa lamesa, then ibaba na lang pagkatapos. Pero yun, so heat press muna natin sila. Ayan, explain ko lang, no? Pag DTF yung gamit mong pantatak, dapat ang init 160 degrees Celsius and 10 second ang pressing time. Yung pressing time is yung pag ito nakalapat na, no? So pakita ko sa inyo dito sa heat press. Ito yung init, yan. Dapat 160 degrees Celsius siya pagka DTF and 10 seconds yung first press. Para sa mga nagbabalak mag t-shirt printing o baguhan pala sa t-shirt printing, ganoon yung tamang init. So bakit nga ba ganoon yung dapat init niya? Pag tumaas siya sa 160, masisira kasi itong DTF. Yung DTF na yan, para siyang matutunaw. Kapag tumaas ka ng 160. Sa 170 na testing ko pa siya, goods lang. Pero syempre, risky na yun. Kapag tumaas ka pa, 180, 200, matutunaw na siya. 200 degrees Celsius is intended to use in sublimation printing, not in DTF and vinyl. So, dapat alam mo na kapag magbibinil ka or kaya naman mag-DTF ka, laging 160 lang. So, kung ikaw ay
kukuha lang ng mga printing materials kagaya ng ganito, ng DTF or ng vinyl, tatanda mo lang 160 and 10 seconds. Ang second press, meron tayong tinatawag na second press. Yung iba ang ginagawa, first press lang, isang press lang. Okay na kasi si DTF, goods na yun doon, didikit at didikit na yun. Pero tayo ginagawa natin second press. Bakit second press natin? Pag second press naman, 5 seconds na lang. So bakit? Kung okay na pala siya kapag hinit press mo ng single press lang sa 10 seconds, bakit kailangan pang second press ng 5 seconds? So ito, yung explanation doon. Kapag ikaw kasi is nag-heat press ng ganyan, yes, didikit na siya dyan sa t-shirt. Lalapat na siya dyan. Pero yung paglapat na yon is hindi pa pulido. Kumbaga, yes, nadikit siya ng ganyan, di ba? Pero hindi siya pulido. Unless kapag second heat press mo siya, mas lalapat pa siya doon sa t-shirt. Kung mapapansin nyo, sa first press, pag tinanggal mo yan, smooth lang siya. Smooth lang ang inyong DTF. Pero pag nag-second press ka ng 5 seconds, kung mapapansin mo, lalo kung may texture yung t-shirt mo na ginagamit, may kita mo nakukuha ng DTF film or ng DTF na print na to, yung texture ng t-shirt. Kapag ganon ang pagkatatak ng DTF nyo, sigurado ko maganda ang kapit nun sa damit and mas matibay yun. Compare do sa pagka-heat press lang ng isa, and ganyan na. Smooth naman siya, walang problema. Pero yung mga ganon, malaki yung chance ang umangat nun. Unlike kapag naka-second heat press, may kita mo talaga na yung texture ng t-shirt makukuha nung tatak, which is mas maganda. So yun, ang best practice, 10 second first press, 5 seconds sa second heat press. So yun, heat press ko lang muna tong mga to. Sa Lower Bikutan, Taguig City, may tindahang lagi kang happy. JG Printing, tara na dali, lahat ng kailangan nandito na. Sige! Tarpaulin sa birthday. Ayan, tapos na natin sila lahat, no? First press. Gagawin naman natin ngayon, palamigin ko lang sila konti. Although yung ating DTF is, hot fill, pwede siyang ipil kahit mainit. Pero palamigin ko na siya para mas okay. Tapos, ipipil ko na sila lahat, then second press na ng 5 seconds. Ayun, ito yung ating heat press, sinit ko na siya ng 5 seconds. Yan, dapat pag second press, yan, ganyan lang dapat, 5 seconds. Opening full sublimation, kulay ang hari. T-shirt, printing, barkada, outing, photo printing, Ayan, ito na yung ating na first press. Ayan, napansin mo, wala na yung film, di ba? Yung parang malabong kulay puti. Wala na siyang film. Kasi na first press na natin siya. Kung titingnan mo siya, parang glossy yung output niya. Ayun, may pagkakintab-kintab. The same thing din sa baba. Yan, para siyang makintab-kintab. Pero sa atin, isa-second press pa natin to. Sa iba, pag gusto ng glossy yung output, okay na sa kanila yung first press. Ayan, ganyan. Hindi siya talagang glossy kasi pang matte yung ating DTF. Pero makintab siya kapag ganyan, pag first press. Pero ako talaga second press ko siya. Para saan mas matibay siya. Yung texture ng damit, kakapit yan dyan. And syempre, may pinaka-curing na, no? Yan, sa second press lang natin sila lahat. And then, bukas na yung sa likod. Tapusin ko na siya. Tapos, bukas naman ulit natin tutuloy itong video. Ayan, 5 seconds lang pag second press. Dapat meron thermal cloth na nakapatong dito kapag kayo ay nagsa-second press. Una, para hindi masira yung tatak. At saka mas napapa-flat niya yung tatak kapag merong thermal cloth. Pero since meron tong thermal cloth, ayun kita mo yan. May thermal cloth na yung ating maliit na heat press. Itong 6x6 inches natin na heat press ay meron na siyang thermal cloth. Ayun built-in na yan. Kaya hindi na natin siya kailangan lagyan pa. Kasi meron na siyang nakakabit sa kanyang plate. So yan, tapusin ko lang to, tapos bukas naman ulit. Papakita ko pala yung tsura niya kapag na second press. Ayan, 5 seconds lang. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Kita ba sa video? Zoom nga natin. Ayun, doon sa may mata, medyo kita mo. Yung texture na itong fabric, ayun, kumapit siya doon sa tata ko. Ayun, So, ayun, ibig sabihin yan, sobrang ganda ng pagkakalapat ng ating tatak dito sa t-shirt. And napansin mo, kahit kulay puti yung mata ni Garfield and kulay black itong t-shirt, hindi mo makikita na nag-black yung white. Kapag manifest yung pagkakaprint ng white at itinatak mo sa t-shirt na may mga dark color, lilitaw yon doon sa part na kung saan pure white lang. Dito mapapansin mo, ayun, diba? Ang ganda pa ng pagkaka-white na yan. Hindi mo napalitaw yung black dyan. And yun yung sinasabi ko, napakapit natin yung texture doon sa tatak. Yung texture ng damit. Ba? Ang ganda. Ayan. So, bukas ulit. Tuloy ko lang itong tapusin. Ayan, ito na yung natapos natin kahapon. Yan, na anuhan ng mga puting alikabok ng tela. Bali nga gawin naman na natin ngayon is itong para sa likod. Ito kasi harap to nilagay natin kahapon and ito naman ngayon ay para sa likod. Ayan, laki, di ba? 16 inches yung laki niyan. Sobrang ay parang nasa 16.5. Gusto kasi nila bossing malaki yung tatak sa likodan. Medyo in-adjust pa nga natin to. Ang una namin na pag-usapan ni bossing is 12 inches. Ang problema, lalagpas-lagpas kasi sa talaga. Lalagpas-lagpas siya dun sa ating heat press. Baka masira yung ilalim. Kaya yan, ayun, kompleto na lahat. Kaya lahat sila is magkakasukat. Bali, meron na kasi kami una na print nito, yung pinaka-testing ko, 12 inches yun. Pero yun nga, ayun, ito yung 12 inches natin. Ayun. Piniwalay ko na muna. Para doon lang sa malaking size yan. Pero yun, ito, lalagay na natin sa likod para i-heat press na natin. Kasi bukas, kukunin na to nila, bossing. So yun, kabit muna natin siya sa likod. Hindi pala kabit, lapat na natin siya sa likod. And kung ikaw ay bago nga pa lang sa t-shirt printing, no? At sa mga DTF, pati sa vinyl, ito ang iwasan mo. Yung design mo, kailangan hindi tatama dito. Ay, nakita mo yan? Yung sa ribbings, yung sa neckline mo.
dapat hindi tatama yan dyan. Bakit? Kasi kapag yan tumama dyan, malaki yung possible na masira yung tatak dito yung pagitan yan. Gets mo ba? Ayan o. May umbo kasi yan. Pag yan lumapat sa heat press, hindi may heat press yung ibang part dito. And pwedeng doon magsimula yung sira ng inyong design. Ayan o. Example ito. Ayan. Yung dulo ng design mo, kailangan hindi siya papatong doon sa nakaumbok. Ayan o. Kailangan nasa baba yan. Yan. Ganyan ang proper na paglalagay kasi kapag nilagay mo nga yan dyan, possible talaga na masira. So yun, kapag nagtatatak ka, lagi mong tatanda na ganyan. Or kaya naman, kung gusto mo, magbabase ka na kagad, no? Kapag ka mga small, kuhanin mo na yung sukat nito. Ako kasi ganun ako, nagro-ruler talaga ako. Kunyari, like, puro small mo na yung ginagawa mo, tandaan mo na yung sukat nito. So, puro medium, tandaan mo na yung sukat para hindi ka na paulit-ulit. Pero yun, kasi mapapansin mo, di ba? Pag nasa likod ka, no? Sakto lang yan sa likod. Basta hindi mo papatamaan. So, yun, isa na sa mga dapat tandaan kung ikaw ay nag-t-shirt printing. Yan, iiwasan mo yung umbok na yan. Ngayon, lalapat ko na muna sila lahat bago natin sila i-heat press. JG Printing, sumigaw ng yeah! Quality and affordable, astig talaga from umaga hanggang gabi. Your one-stop printing shop, pili ka na JG Printing, hey! Sabay-sabay, wow! Quality and affordable, sulit sobra. Sa Lower Bikutan, Taguig City, your one-stop printing shop para sa'yo to. Document printing, dali-dali lang DTF printing. Linaw parang bagong araw, sticker printing sa lap o motor. Sintra board printing display mo'y panalo. Polo shirt pang estudyante. Ayan, tapos na natin mailapat lahat ng mga DTF sa back. Ngayon naman i-heat press na natin sila. Medyo malakas yung press pressure kaya lulubagan ko siya. Si Garfield lumabas na. Pero hindi pa natin iangat yan kahit pang hot fill yung DTF natin. Heat press muna natin sila lahat. Yeah, yeah. Halika na. JG Printing. Paglabas sa kanto may nakita akong shop. Makulay ang display parang never nag-stop. May tarpaulin, may sticker, may mga nakahang. Sa Lower Bikutan, Taguig, yan ang aking guy. Pumasok ka na rin, huwag ka nang mahiya. Ayan, natapos na natin i-heat press lahat itong para sa class 15. Ayan, di ba? Ang ganda ng likod. Yan yung kanilang likod. Ito yung nasa harapan, yung nakaraan nating heat press. Ayan, natapos na natin ito, no? So, yan, ganun lang kami mag-heat press ng DTF. Kung nasundan mo yung video na to, di ba, madali lang naman siya. Pero kung bago ka kasi, medyo nakakalito yung mga diskarte. Sa kailangan lang nakatuto ka pagdating sa init at saka sa oras. Yun lang naman. Tapos yung pagkakaprint ng heat press, ay ng DTF, kung gusto mo ng solid or matibay, dapat is, yung white nga, is solid yung pagkakaprint. Ayun, tingnan mo naman ito. Di ba, ang ganda. Saktong-sakto yung size. Ayan. Pagka ganito yung quality ng mga pangtatak na DTF, sigurado magtatagal to. Huwag lang talagang washing machine yung gamitin kapag ka nilalaban. Kasi hindi rin sila magtatagal. Kahit anong tibay niya, pag washing machine, ayun yung kalaban ng DTF. So yun, kung ikaw ay bago pa lang sa printing at tingin mo may natutunan ka dito sa video na to, maglalabas pa tayo ng ibang mga tips sa pag-heat press, sa pagtatatak, sa pag-DTF, at syempre sa full sublimation. No? Kung gusto mo pang matuto sa mga natutunan ko lang din sa experiences ko, i-subscribe mo ako dito sa YouTube para naman ganahan tayo na magawa pa tayo ng iba't iba pang mga content related sa printing at mag-share pa tayo ng mga tips, pag troubleshoot, pag design, lahat ng mga pwede nating maibahagi. Ibabahagay natin dito sa ating YouTube channel. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Babati, sir, ano pa ba? T-shirt mo na plain, gagawing stand out. Quality na finish, presyo, swak at knockout. JG Printing, saya ng kulay. Quality, affordable. Dito ka bumukay. Lower Bikutan, Taguig City. Drop by your one-stop printing shop. Tara na, let's try.